By the way, bago tayo magsimula dito sa ating short discussion, Brother Matt and Brother Carlo, gusto ko munang pasalamatan si Brother Regan Rex King ng Harley Davidson, Cebu and Davao City. Brother Regan, salamat dito sa magandang t-shirt na binigay mo sa akin. And of course, maraming salamat po sa suporta ng Harley Davidson Owners Group of Cebu. Salamat po sa inyo dito sa ating nakarang event na kung saan isa po ako sa inyong naimbitahan. Maraming salamat po. Brother, taga saan ka? Taga Tres Martires po. Kabitenyo ka. Tumira rin po ako. Pero ang probinsya mo? Isabela po. Isabela. Ilocano? Ilocano yung ano. Ibanag? Okay. Brother Carlos, si kapatid nating truck driver. Anong person mo? Brick shop. Bricks? Ako, bricks. Bricks. Bricks o bricks? Bricks. 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 Bus driver po, Colonel. Bus driver ka. Okay. Kailan ka nahuli ng enforcers ng LTO? May 3, 2025 po. May 3, 2025. And nahuli ka, base doon sa report na nabasa ko, ang minamaneho mo ay bus. Opo. Okay. At ang prangkisa nito ay PTEX. PTEX. Opo. Shuttle bus, no? Opo, shuttle siya. Okay. At ayon sa kwento mo, ay nahuli ka dahil may sumasakay sa iyo, pasahero. May sakit na ako actually. May sakay ka na. Okay. Sa madaling salita, para malinaw sa ating mga kababayan, si Brother Bricks ay bus driver. Opo. Yung bus na minamaneho mo, syempre, pag bus ang pinag-usapan natin, Brother Carlo, automatically, yan ay pampasahero. Yes, Colonel. At may dalawang uri lang ang ating sasakyan, private and for hire. Or So bagamat pampasahero yon, ang kategorya niya pumapasok sa for hire. high. Okay. Nahuli ka at sinasabing kolorong. Yes po. Okay. Pero sa pagkakaalam mo, may prangkisa, di ba? Yes po, kasi nag-hire silang driver, so nag-apply ako. Yes, okay. At nung dumulog ka sa amin, gumawa tayo ng letter sa LTO. Ano? Tama po. Yan ba yun? Opo. October 8, 2025. October, November, December, January, February, March, April. 6 months. Yung ating letter sa LTO, 6 months na. Yung endorsement natin, Yes, Colonel. nung appeal ni Brother Bix, Opo. no? Tama po. 6 months na. At in-endorse natin ito sa LTO na paboran siya na maibalik sa kanya ang lisensya. Ano ang ating basihan? Kaya ipinapaliwanag ko sa iyo ha, at nang malaman din ng ating mga kababayan. Brother Carlo, base dito sa Joint Administrative Order, nabasa natin ito, ano? Tama po. At meron pa silang Citizens Charter, ang LTO. Meron po. Ibig sabihin, ito yung kanilang sinusundan. Opo. Ito yung kanilang guidelines, no? At malinaw dito na kapareho niya na ang minaneho niya ay for Or hire high. vehicle. Malinaw, oh. Opo. Ang driver, None. walang Opo. Walang nabutan. fines, walang penalty. Brother, para makita mo, Tama po. yan yung driver, oh, none. Operator, 1 million. Oh. So, base sa Brother Matt, base sa Joint Administrative Order and Citizens Charter ng LTO, siya bilang driver ng bus na may prangkisa, hindi siya dapat nagkakaproblema na nakahold ang kanyang lisensya.
dapat ang alarmado dito yung sasakyan Tama po. at yun ang pagmumultahin ng operator ng 1 million pesos. Ipinapaliwanag namin ito sa iyo at para din malaman ng ating mga kababayan na hindi ka dapat nagsasuffer ng ganyan. Ngayon, balik tayo dito sa letter natin, Brother Carlo, sa LTO. 6 months na to. Mhm. Kailan ka huling nag-follow up sa LTO? Nung Monday po. Monday. About nung before Holy Week. O, sige. So, 6 months na. Okay? At in fairness naman sa LTO chief ngayon, kay ASEC Marcos Lacanilaw, paglilinaw sa ating mga kababayan, hindi pa siya ang nasa posisyon nung tayo ay nag-apila. Mhm. At tayo ay matagal sa government service. Kabisado natin ang maling practice. Ito ay natabunan na, Brother Matt. No? Ngayon, idudulog natin ito kay ASEC Marcos Lacanilaw na dapat mabigyan agad ng atensyon at may ayos yung kanyang lisensya. Kasi hindi dapat siya magdusa base sa JAW, base sa charters, Citizens Citizens Charter na sinusunod ng LTO, hindi ka dapat nagdudusa ng ganyan. Okay? Pero linilinaw ko sa iyo, idudulog natin ito kay ASEC Lacanilaw at tayo naman, Brother Matt, lahat ng idinulog natin kay ASEC Lacanilaw, basta tama, approve ng approve yan. No? Oo. At ito ay actually kailangan may mapanagot dito eh. No? Actually, Colonel, may singit ko po. Ito pong kapatid nating bus driver, meron po siyang apply abroad. Ngayon po, hindi nga po mag-proceed yung kanyang renewal ng International Driver's License dahil nga po alarmado. Kawawa naman. Okay. So may apply ka sa abroad. Meron po. Saang bansa? Hungary po. Okay. Ito pa masakit sa ating mga kababayan para alam po ninyo. Dahil sa sistema na hindi pa maisaayos-ayos ni ASEC Lacanilaw, actually marami nang inaksyonan si ASEC Lacanilaw. Marami na siyang itinatama. At hindi naman ito ganun kadali. Kumbaga, ang daming problema eh. No? Itong ating kapatid na driver, si Brother Bricks from Isabela, ay hindi ko alam kung anong terms. Sabihin natin, disbayado, ayaw nang maghanap buhay dito, napiperwisyo, gustong magtrabaho sa ibang bansa. At sabi ni Brother Carlo, maganda na yung application mo, no? Kumbaga sa kailangan na lang yung compliance. Opo. Tama ba? Colonel, Medical ako sana this week. Okay, sige. Brother Carlo, no? Gagawan to natin ng letter kay ASEC Lacanilaw. Opo. I-attach na 6 months ago, may appeal na tayo para kay Brother Briggs. Opo. Unfortunately, hanggang ngayon hindi lumalabas. Sabi niya, binigyan lang siya ng 1 week Tama po. para ma-comply ang requirements. Requirements. No? Ako ng agency. Okay, sige. Siyempre, kami ay tumutulong lamang ha. Ako. Ang problema nasa LTO. Yes po. Okay? Kaya dudulog tayo sa kanya. At katulad ng nabanggit natin kanina, kami naman, lahat ng idinulog kay ASEC Lacanilaw, LTO chief, basta tama, approve ng approve. Kasi marami na tayong, Brother Matt, marami ng lisensyang naibalik eh. Yung na-revoke, dahil sa demerits. Ako actually may kasama rin ako na kaibigan ko po na bus driver din na kayo po ang Yes, marami na tayong natulungan. Marami na po. Yes. And si ASEC Lacanilaw, siyempre, may limitasyon din yung kanyang pagtulong eh. No? Na kumbaga may sulat tayo sa DOTR. May mga letters na tayo dyan, Brother Matt. Yes, sir.
nung nasa Kongreso ko, may House Resolution ako na reviewin yung implementing rules and regulations ng Republic Act 10930 kasi hindi naman inutos ng batas na sila'y magpataw ng demerits at mag-revoke. Kasi pag nahuli ang driver, kung may violation, magmumulta siya. Diba? Opo. May suspension pa kung minsan. Pangatlo, hindi naman lahat, may mga pulis at mga enforcers hindi marunong magpatupad ng batas. Ang ano pa nga dyan, ang pinakamabigat, hindi naman inutos talaga ng batas. May House Resolution tayo, hindi naman nabigyan ng atensyon sa Kongreso na dapat maisaayos na yan. Kaya sa parte ni Asek Lacanilaw, Brother Matt, Brother Carlo, ang kaya lang niyang maitulong sa mga na-revoke ang lisensya, re-reviewin, at ililift yung alarm, yung revocation. At by the way, naalala ko din lamang ito, banggitin ko na lang, sa mga makakapanood ng video na to, please naman, paki-share po. Bakit po? Gusto nating ipaalala sa mga kapatid nating truck drivers, mga bus drivers at iba pa na kung may oras kayo, magsadya kayo sa pinakamalapit na LTO para i-check kung ano na yung mga demerits ninyo. Pero kung marunong kayong magbukas ng portal, LTMS portal. LTMS portal, makikita doon kung ilan demerits na. Currently. Yes. Bakit po ipinapayo namin na i-check? Huwag na ninyong hintayin ma-revoke ang inyong lisensya. Pagka nasilip ninyo at may demerits kayo, bigyan ko na isang halimbawa. Expired ang rehistro ng bus. Hindi sa inyo yon. Hindi dapat parusahan ng driver. Halimbawa naman ay defective light ang ilaw ng truck. Yung mga tawag sa atin, Colonel, yung mga gulong. Oo. Hindi po trabaho yon, hindi yon pagkakasala ng drivers. Of course, may responsibilidad ang driver na magmalasakit. Halimbawa, manipis ang gulong, kalbong gulong. Ang kaya niya lang gawin, ipaalala sa boss. May defective na ilaw. Ang pwede lang niya sabihin, ipaalala sa boss, sa management. Pero siyempre, hindi naman niya kayang magdikta. O kung mahuli, hindi siya ang dapat managot. Dapat ang managot yung operator or yung bus company. Kaya lilinawin ko po sa mga kapatid natin truck drivers, bus drivers, jeepney drivers, taxi drivers, at iba pang driver, silipin po ninyo yung inyong record para pagka mayroong mga violations like expired ng rehistro na hindi iyon sasakyan, overloading, defective parts like lights, gulong, at iba pa, hindi po dapat kayo mapatawan ng demerits. Kaya kung masilip ninyo na may mga ganun kayong demerits, hindi pa nare-revoke ang lisensya, dudulog na tayo kay Asek Lacanilaw na matanggal yung mga demerits na aking nabanggit. Mas maganda, mas maaga para hindi kayo ma-revoke ang lisensya. No? So, ganun lang, Brother Carlo, no? I-priority ito, gagawa tayo ng letter kay Asek Lacanilaw, reiterating itong ating appeal. No? Ia-attach para makita ni Asek Lacanilaw na hindi tayo yung para bang nagdi-demand na ma-resolve agad. Kabago-bago lang ng appeal. Kaya mahalaga, mabanggit dito, 6 months na yung appeal natin. And in fairness to Asek Lacanilaw, hindi po niya panahon noong kami nag-submit ng appeal. Kaya i-request natin, mabigyan ito ng special attention, ma-resolve agad in his favor para yung application mo sa ibang bansa maisaayos agad. So, after our conversation ngayon, magkuhanan kayo ng number at again, i-priority, sasamahan kita sa LTO. Isi-serve natin ang personal yung ating
appeal. Okay? And advice ko lang sa'yo, magdasal ka. Yes po. Kasi yung hindi natin kaya, ipagtiwala natin sa Diyos. No? Hindi kasi natin kaya lahat eh. Yes po. Okay? Hindi ako naman. Oo, at hindi naman tayo pwedeng magsalita na bibilang lang ng araw, mariresolve ito. Kasi hindi lang naman itong ganitong problema ang idinudulog natin kay Asek Lacanilaw. Malinaw sa'yo. Kaya napakalaga na magtiwala tayo sa Diyos. Yes po. Okay? Apo. Sige. Tingin po. Pinakain ka ba nila? Apo, kumain po. Breakfast? Meron po. Tanghalian? Yung po. Ang kulang na lang, merienda pa na. Hindi, okay na po. Ah. Busog na po. Sige. Okay na, kayo ng dalawa mag-usap. Apo. So yun lamang po sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa ating advokasya, Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. At doon po sa iba ng mga hindi motorista pero naniniwala kayo na kami ay maaring makatulong sa inyo. Hindi lamang po pang motorista ang aming advokasya. Meron po kaming rehistradong organization sa Securities and Exchange Commission. Ito po ang Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Kaya kung kayo ay hindi motorista, pero mayroon kayong inaakala na maitutulong kami sa inyo, welcome po kayo. Kami po ay bukas ang opisina 24 oras araw-araw. Ang number po namin 0917-678-2016 and 0920-960-1999. Paglilinaw po sa ating mga kababayan, ang aming telephone system ay hindi high-tech. Ibig sabihin po na hindi high-tech, makakaranas kayo, minsan tumatawag kayo, nagri-ring, walang sumasagot, then mapuputol. Wala po kaming pinipili. Sometimes may kausap ang aming staff, pero nagri-ring ang telepono, no? Tama po. Hindi ibig sabihin po noon ay kami ay nagre-reject ng calls. Wala po kaming pinipili 24 oras. Kaya counting tiyaga po, tawag-tawag lamang po. At kung lolobin ng Panginoon at makaluwag-luwag tayo, i-improve natin yung ating telephone system. No? Na dapat at kung maaari makapagdagdag tayo kasi ngayon dalawa lamang ang aming telepono. No? Kaya tiyaga-tiyaga lamang po. So again, sa lahat ng nagtitiwala at sumusuporta sa ating advokasya, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga nagsusumbong, humihingi ng tulong sa amin. Dahil kahit ano ang aming gustong gawin, pagtulong, sa abot ng aming makakaya, kung hindi naman kayo dumudulog at hindi kayo nagtitiwala, ay wala naman kaming magagawa. And lastly, umaasa po tayo na itong mga ganitong problema ay patuloy tayong susuportahan ng liderato ng LTO dahil isa lamang naman po ang ating pamantayan dito sa ating advokasya. Basta tama, kampi-kampi tayo. Mabuhay po tayo. God bless. Bye-bye. Huwag ka nang mangamba, di ka nag-iisa. Basta basa tama, may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita. Huwag ka nang mangamba, di ka nag-iisa. Basta basa tama, may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita. Bilat sa init, minsa'y basa din ng ulan. Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawin lahat, mabuhay lang ng marangal. Kahit pa may sandaling, tila ba natatapakan ng karapatan sa tuwing minsan ay nararanasan. Di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan. Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan. Mangamba, di ka nag-iisa. Basta't nasa tama, may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita.
na tila naaapi. Mga tama na katwiran ay naiisang tabi. Mga dapat ay napapalitan ng mga mali. Dulot ay kalituhan kaya't laging nauuwi sa pagpataw ng multa na may akamang halaga.